Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakilan, wagas at tapat sa twinang pag-ibig niya. Walang mali, walang pupas, hindi humihina na tulad ng baterya, kundi sa tuwina'y malakas siya, tigib ng kapangyarihan. Ang taglay niya'y walang pupas kamatayan, noon, ngayon at kailanman. Kaya halina, halina mga mahal, inyong tantuit pagnilayan, itong sa aking tinuran. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sino may kaarawan? Sino may kaarawan? Sino may kaarawan? Yosef. Happy birthday po. Sa inyong lahat na may kaarawan, maligayang bati. Magaling ka na, anak. Sa inyo po, happy birthday. Aba, nabuhay ka. Buhay ka pala. Hindi, alam kong buhay ka. Buhay po ba ang Diyos? Birthday mo rin? Ay, ganon. Birthday mo rin? Ilang taong ka na? 10. Ilan? 12. Kasi kung 10 kayo, wala ka pa. Ano? Kung 10 taon ka pa lang ngayon, ay tama, nandyan. Kaya lang ay 1 taon pa lang siya noon, di ba? Sa Makatwid. May higit siyang taon, oo. Tama, magdadalawang taon. Siya yung Mongoloid na pinauuwi na. Kaya lang ay ayaw iuwi ng ina. Hindi po dito, nabuhay siya. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Aba, nakakita po ako ng mga taga-Masantol. Welcome po muli sa mga taga-Masantol. Buhay po ba ang Diyos? Sila po yung unang minisyonan na sumakay ng bangka. Nang tinuran, sabi ni Divine, ihayo mo ako anak sa dakong Pampanga. Lamang sasakay ka ng bangka. Ay, Panginoon, sabi ko, takot po ako sumakay ng bangka. Kaya pala kahit sa malalim na dagat, ay pasasakayin ka ng bangka. Buhay po ba ang Diyos? Purihin ang Ama. Kaya, salamat naman at kumusta po ba ang Masantol? Napakabuti po ng Panginoon, ano? Kaya, alam niyo po, pag inudyok sa puso niyo, di talaga kayo makakatanggi. Ano? Makalimot ka man ng ilang panahon, pag ang Ama'y kumilos sa'yo, sigurado, pupunta ka sa dambanang ito. Buhay po ba ang Diyos? Kaya hindi kailangang manawagan ka pa. Oy, nawawala si Petra, si Petro. Kailangan makita. Hindi pwede yun. Alam niyo po, ang Panginoon ay hindi nanawagan sa bawat bayan na nagpunta, kundi nagpunta lang siya para magsalita, hindi para manawagan. Kaya saan mang bayan po ako nagtungo, hindi ako nagbayan-bayan na ay nagbahay-bahay. Kung saan lang lugar doon na pinadadala ang kanyang imahen, doon lang. Subalit hindi lahat punta po kayo sa amin, punta po kayo sa amin, punta po kayo sa amin. Nagbabasa po ba kayo ng Biblia? Kung nagbabasa kayo ng Biblia, si Kristo man may nag-anyaya na hindi siya nakatungo. At mayroong hindi nag-anyaya, kusang loob na nagtungo. Tama po ba? Kaya po kung ba't ginagaya mo si Kristo? Aba, hindi ko ginagaya. Subalit, kung wala si Kristo, umuwi na kayo.
Buhay po ba ang Diyos? At kung hindi dahil kay Kristo, wala pong gawain ganito. Kaya, kung sino yung nagbigay ng gawain ito, siyang nagtuturo ng dapat gawin. Paano po kayo natuturuan? Bumababa ba sa inyo si Jesus? Aba, anak ka ba ng Diyos? Kailangan mo bang makitang bumaba sa iyo si Jesus para kausapin ka? Ha? May espiritu ka ba? Anong espiritu nasa iyo? Kung hindi mo alam ang pagkilos ng espiritu, huwad kang espiritu. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat ang espiritong totoo, alam mong nakikipagniig sa tao. Kaya linisin mo isip mo at damdamin, maging sa iyo mangungusap ito. Kaya lang, iba't iba pangungusap. Paano po ang pag-iiba? Aba, hindi ko nayahayag sa iyo. Alamin mo na lang. Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba? Kaya sa inyo pong lahat, masaya po ba ang buhay? Napakasaya po ng buhay. Kapag umasa ka sa Kanya, sigurado may pag-asa. Kapag nakalimot ka sa Kanya, sigurado wala kang pag-asa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ang pag-asa ay Diyos. At ang Diyos ay pag-asa. Sapagkat kung ikaw ay buhay na umaasa sa Kanya, bubuhayin niya ang iyong disperensya, ang iyong pandama, ang iyong pananaw, ang iyong pandinig, ang iyong pananalita ay magiging marapat na siya. Buhay ba ang Diyos? Kaya, ikaw ba'y anak ng Diyos? Opo, sasagot ng tao. Paano ka naging anak ng Diyos? Kaya po ako nabuhay dahil sa Diyos. Nabuhay ka ba dahil sa Kanya? Opo. Ba't di mo sinasabuhay ang gusto niya? May tagon po ba kayo? May tanong po ba kayo? Talo na kayo. Susuko na po ba kayo? Aba, wag. Kung hindi ka man makasalita, kung hindi ka man makatugon sa tanong, hanapin mo ang Kanyang gawa at makikilala mo siya. Buhay ba ang Diyos? Kaya lamang, ang iba ang hinahanap ang gawa ng kapwa. Kung paano niya tutularan. Lalo na kung pagkita, lalo na kung pag-asenso, lalo na kung pag-unlad, sigurado at may puhunan, gagayahin. Buhay ba ang Diyos? Subalit, ang mabuting halimbawa ay ayaw tularan. Ang mabuting gawa ay di agad matularan. Ang mabuting adhika, maraming ayaw. Ang mabuting layunin, hindi lahat ay gumusto. Subalit sa pag-asenso, pagyaman, sigurado, gaya-gaya ang tao. Buhay ba ang Diyos? Kaya, gusto mo bang maging anak na gaya-gaya? Hindi po. Sagot ng iba, aba, bakit ayaw mo? Kung ang gagayahin mo ay ang halimbawa ng Kristo, hindi baling maging isang anak ka ng amang gaya-gaya. Subalit, kung ang gagayahin mo, yung kapwa mo tao, ay, may bago pala ekang style ng damit. Gayahin ko nga eka. Pagawa nga ako ng ganito. Ay, may bago pala ekang sasakyan si Pedro. Gayahin ko nga eka. Bumili ako ng katulad ng kanya. Ay, nagpagawa pala eka na magandang tahanan si Pedro. Gayahin ko nga eka ang yari nito. Ganyan ang tao. Madaling gumaya sa gusto. Subalit sa ayaw, hindi gagaya. Ngunit at pasubali ang nais ng Kristo, gayahin mo, tularan mo, maging kaakit-akit sa mata mo ang isang tunay na halimbawa na binaba ng Ama sa pamamagitan ng anak upang ipakita ang Espiritu niya ay buhay. Buhay ba ang Ama? Naku kahirap namang sundin yan sa mga taong makalaman, makasanlibutan, mahirap sundin. Sa mga taong nais
ng kaligtasan ng kaluluwa at mapagbago ang kanilang pananaw, madaling susunod sa kagustuhan ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya kapag may narinig kang tao na sinabing, ay kaganda ng halimbawa eka ng bata na yaon, isa siyang ulirang anak. Naku eka, kunwari lang yon. Isagot mo, ikaw siguro mapagkunwari ka, kaya mapagparatang ka. Buhay ba ang Diyos? Subalit kapag humanga siya at sinabi niyang, nawa pagpalain ang batang yon, dapat mo siyang hangaan at tularan, sapagkat may tao palang makatotohanan. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kapag narinig mo ang ganong salita sa kapwa mo, dapat magising kang anak ng Ama. Magawa mo nawang humanga sa kapwa mo sa mabuting ginawa, hindi doon sa, ay kagaling ekang umawit noon, ay kagaling ekang magsayaw noon, ay kagaling ekang manahin yan, ay kagaling eka namang magsirko niyan. Lahat hinahangaan, subalit ang gawa ng Ama ay hindi niya mahangaan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ilang halimbawa lamang ang sa aking itinuturan, na kung inyong pagninilayan, matatanto nyo, alin kaya kayo sa mga binigay na halimbawa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, maging kaaya-aya nawa sa pandinig ninyo ang inulat na nauna, at lalo pang makabukas diwa ang kasunod na ihahayag sa inyo. Pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Teka muna po. At ibahagi ko daw po muna ito bilang tao. Nung may lagnat ako na hindi pinapawisan, di ako nagreklamo. Subalit ngayon, parang gusto kong magreklamo. Tumutulo sa mata ko. Subalit iniisip ko pa lang, hindi na pwedeng magreklamo. Bakit? Yan ang patotoo. Anumang wala sa inyo, maaring kapag binigay ng Ama, paapawin niya, paagusin niya. Buhay ba ang Diyos? Kaya, mahirap ba kayo na umunawa? Pakinggan niyo ang Ama. Pasisibulin niya sa diwa ninyo ang pangunawa at paaagusin niya sa inyo sa buong pagkatao mula ulong talampakan ng Espiritu ng pangunawa. Buhay ba ang Diyos? Kaya, ituloy na po natin. Humango tayo mula kay Mateo. Samantalang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit, sumama lamang po kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay, sa kanya ay mabubuhay siya. Tumindig si Jesus at sumama sa kanya. Gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon ng dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit
ay gagaling na ako. Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig. Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng flauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, magsilabas kayo. Hindi patay ang bata, natutulog lang. At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit, nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing iyon. Kayo ba ay patay sa lahat ng inyong pagtitiwala? Kapag katotohanan niyong hinawakan ang salita ng Kristo at pinanghawakan niyo ang gawa ng Ama, sa pangalang Jesus, mabubuhay kayo. Kamangha-mangha, katawa-tawa, sa maraming patay ang katotohanan sa diwa. Subalit, sa mga nagising at nabuhay ang katotohanan, patay man katotohanan ang buong pagkatao niya sa maliwanag na pananaw na sigla ng buhay, bubuhayin ng Kristo. Sapagkat magiging katawa-tawa man siya, ang layunin niya'y mabuti. Kaya't ikaw, isa ka bang anak ng Kristo, ng kapatid ng Espiritu? Sa pamamagitan ng Ama'y naging kaugnay ka sa Kristo? Katawa-tawa ka ba sa ginagawa mo sa pananaw ng kapwa mo? Subalit ang pinanghahawakan mo ay ang Kristo na pinagmulan mo, na siyang naging daan upang makakilala ka pa, na siyang naging daan para ikay magising sa katotohanan. Huwag mo ikahiya, gawin mo ang tama, at patuloy na makikita mo ang bawat kahiya-hiya sa tao, kalugod-lugod sa Ama. Maliwanag na ang patay man pala ay kayang buhayin ng espiritong hindi nakikita. At ang espiritong ito sa pangalang taglay bilang Panginoong tinatawag ng tao, Jesus ang pangalan, maari pa lang dumaloy ang kapangyarihan upang maganap ang ikaw na namatay ay mabuhay na muli. Namatay ba ang pagtitiwala mo sapagkat may sakit ka ngayon? Subalit tumatawag ka sa Jesus, mangunyapit ka sa pangalang Jesus, at maaring mabuhay pa ang kagalingan sa iyo. Sinasabi bang wala ng pag-asa na muli makabangon ka, makaahon ka? Katawa-tawa ba sa pananaw ng kapwa mong isa ka ng patay na wala nang magagawa sa iyong buhay? Subalit, sapagkat umaasa ka na may Jesus ka, pinagtiwalaan mo ito, at ang Jesus na pinagtiwalaan mo, siyang bumuhay sa iyong walang magagawa. Nabuhay na nilugmo at nagupo sa sanlibutan. Nagupo ka ba ng mga alalahanin sa buhay? Namatay ba ang pag-asa mong ikay makaahon? Ikay gagaling? Ikaw ba'y pinandidirihan na ng kapwa mo? Ikaw ba'y nilalayuan
kapangyarihan tulad nitong babae na kaya lihim na humawak sa damit ng kanyang tinatawag na Panginoon? Sapagkat pag nalamang siya'y dinurugo sa panahon na yaon, marumi ang pananaw sa babaeng dinurugo. Kaya't walang marumi sa Kristo. Oras na hawakan mo ang kanyang kapangyarihan na pangalang Jesus ang pangawakan, ang karumihan mo'y lilinisan. Kaya, ikaw ba ay tulad na isang babae na sa pananaw ng kapwa mo'y marumi? Subalit lihim kang nananampalataya ng may katapatan. Tulad din niya, malilinisan ka ng lihim na walang makababatid, maliban ang luminis sa iyo at ikaw na naging maruming tao. Kaya, ang lahat ay may pag-asa, lahat ng namatay. Huwag lamang ang taong wala ng puwangang kabuhayan ng kanyang kamatayang katawan ay mabuhay na muli. May pag-asa ka pang mabuhay ang lahat sa iyo. O tao, unahin natin, mga mahal ko, namatay ba ang iyong pag-asa sapagkat malala na ang sakit mo? Kung nagtitiwala ka sa Jesucristo, mabubuhay ito. Namatay ba ang iyong ligaya? Pinatay na ng nagpasakit sa damdamin mo? Namatay na ba ang pag-asa mong mapatawad ka sa marami mong kasalanan? Nayaon ang pinaghihirap ng iyong budhi, kaya hindi ka makatulog, hindi ka mapalagay, at hindi ka makali. Sa lihim mong paglapit sa Jesus na pangalan, mahuhugasan ka buong katauhan, at ang puso mo na pinaghihirap ay taglay, luluwag ang pakiramdam. Maliwanag na patay na at pinagdiriwang na ng mga tao ang sambangkay. Masayang masaya ba ang kapwa mo sa pagbagsak mo sa buhay? Subalit kinilala mo ang isang Jesus, maaring ang pagdiriwang nila ay pangumutya sa sandaling yaon. Subalit, kung ipagpapatuloy mo ang pagkilala sa nasumpungan mo, pagkatapos ng kutsakay at hamakin ka ng kapwa mo, panibagong galak naman sa buhay mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Subalit, ilan kaya ang tao na sinasabi niyang nananampalataya, nagtitiwala, subalit totoo sa puso niya, nawa, huwag lahat ay sanguso. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ay buti ng Ama kay dakila niya. Kaya binigyan ng puso ang tao para may tumibok, para madama niya sa kalooban niya kung siya'y marunong magmahal o hindi. Kung siya'y naiinggit, napupuot, nagdaramdam. Saan nagmumula yun? Sa kalooban ng damdamin, hindi sa balat, hindi sa bibig, hindi sa anit, hindi sa buhok, hindi sa puso na patay, kundi sa buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kung buhay ang puso mo, at buhay din ang pag-ibig mo sa Kristong anak ng Ama na ibinigay sa iyo, walang hindi mabubuhay sa iyo sa oras na ito.
kuko mo, patay. Pinagtatawanan ka ng kapwa mo. Maring isang araw sa pagtitiwala mo, sumibol ang kuko mo at muli nabuhay ito. Buhay ba ang Ama? Patay man ang mga ugat mo, subalit nakaugnay ka pa sa Kristo mo, sapagkat maaari mo pang sambahin sa katotohanan, tanggapin sa katotohanan, kilalanin sa katotohanan. Ugat mong patay, mabubuhay na. Hindi mo nakikita. Subalit sinasambit ng bibig mo'y pangalang totoo. Huwag lamang kamukhang pangalan sa lupa, sapagkat tinularan na rin maging Jesus na pangalan. Magaling ngang gumaya ang tao, subalit mayroong orihinal at may lokal. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya kung tutulad ka, yung orihinal ang tularan mo sa gawa, hindi sa salita. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, hindi ito kaya ng tao, sapagkat kayo'y may laman at buto. Hindi ito magagawa ng tao, sapagkat kayo ay hindi lahat ay totoo. Subalit ang nagpapakatotoong Espiritu sa inyo, kung tatanggapin mo at makikipagtotoo ka rin tao, maaring hindi mo kaya, maggawa mo. Sapagkat hindi ikaw ang gumawa, kundi ang tinanggap mo na naghari at nangibabaw sa buo mong pagkatao. Diyos Espiritu. Diyos ng kabanalan, Diyos ng kahiwagaan, Diyos ng kaliwanagan, Diyos ng pangunawa, Espiritong banal. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya, nasa Espiritu ka ba? Opo. Anong uring Espiritu? Sigurado ka ba? Opo. Ano ang gawa mo? Sasagot na naman siya. At ang iba'y magdaramdam. Hinahamak ba ako nito? Walang hinahamak isa man sa inyo. Subalit kayong lahat ay kilala niyo ang sarili niyo at alam niyo ang ginagawa niyo, kaya't alam niyo kung ayon at ayon sa gawa ng Ama ang ginagawa niyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Kaya, ang may mabuti ang layunin, may mabuting gawa, may mabuting pag-iisip, may mabuting damdamin, nasiyahan sa aking tinuran. Subalit, ang labag sa damdamin, hindi kilala ang kanyang tinatawagan. Jesus na pangalan, subalit sa puso'y walang nakatatak na Jesus. Kundi, nakalagay ay bato. Kaya, mabuti ba pandama mo sa oras na ito? Hindi na bato ang nasa puso mo. Jesus na ang nakakintal na totoo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan, aking mga minamahal na tao sa sanlibutan na mayroong pananaw, mamulat sa katotohanan, wag lamang mga bagay ang sa inyo'y pagmasdan, kundi ang kalikasan na walang isipyaan, subalit sa Amay sumusunod na mainam. Nekkarameneyahanam. 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 Ikaw pa kayang may sentido kumon na binigyan niyang pagninilay nang mapili mo ang dapat mong kuhanin at tanggapin at ang itapon at itakwin? Pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo.
Tuwiran kong tinuturan, walang taong paghuhugutan ng ganito. Subalit, ang may pandinig ay nakarinig. Katotohanan ng tinuran ko, mapag-aralan niyo ang lahat ng tala sa libro para kabisaduhin, pag-aralan para tandaan, subalit hindi lahat ng nangabisa at tumanda ay makapagsa sa buhay. Maliban, siyang ay totoo ng Ama ang nangunguna at ang Kristo'y nagahari sa buhay niya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Subalit wag mga lumbay, wag mga sindak, lalong huwag mabahala. Kung kayo'y matapat, magaganap sa inyong diwa. Ang kayo'y makaunawa at kayo'y maging ganap at ang kalooban ninyo'y maging galak din sa inyong pagtalima, pagtupad sa Ama. Sapagkat may sinugo siya sa inyo upang kayo'y tulungan, turuan at gabayan. Espiritu na hindi ninyo nakikita. Kaya't mapalad ang tumatanggap sa hindi niya nakikita, subalit katotohanan niyang gagawing marapat na hindi lamang pagpapaimbabaw, kundi sa matapat. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kumusta ka na, anak? Si Raquel. Napakabuti ng Ama. Napakadakila po niya. Kaya sa bawat araw, ang lahat ay hindi pwedeng hindi makinabang. Hindi pwedeng walang kamtin. Lahat ng tao'y may nakalaan. Kanya-kanya lamang ang nakatakdang araw. At kanya-kanya ang nakakamtan. Sapagkat, katulad po sa panahon ngayon, ng unang panahon, nilikha lang ng Ama ang langit at lupa. Nang wala pang mga tao, sabi ng Panginoon, Abraham, ibibigay ko sa iyo ang lupain ng ganon. Isaac, kakamtin mo yung pangako ko sa iyong magulang. Jacob, sabi niya, ito ang dakong pinakipagtipanan. Di po ba? Ngayon, sa lahat ng tao, nakikipagtipan ang kanyang espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kung kayo ay buhay na totoo ang pagtitiwala at pananalig nyo, sigurado, di nyo man nahahawakan, di nyo man nakikita, subalit, madarama ang espiritu ng Ama at ng Anak. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong lubos. May tanong po ba? Maliwanag po ba? Maliwanag po ba ang pahayag? O malabo? Ilog mang malabo, lumilinaw yan. Ang isip mo pa kayang malabo, hindi mapalinaw. Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Halimbawa, sumalok ka ng tubig sa poso. Ay, kalabo ka ng tubig na ito. Wala kang magagawa. Talagang puro malabo dumadatal. Hintayin mo, patiningin mo. Yung latak mapapailalim, yung malinaw nasa ibabaw. Makakakuha ka rin ng malinaw. Bakit? Sapagkat pinaghiwalay naman ng Ama ang lupa at tubig. Buhay ba ang Diyos? Kaya ibig sabihin, sa pagbabata mo, makikita mo rin ang kalinawan. Ganon din ang paghanap ng maliwanag na kabanalan. Sa pagbabata mo, masusuri mo rin at makikita, kakamtin mo rin ang maliwanag na katotohanan na ang banal ay di maaring sumama sa makasalanan. Kaya't panandalian lang nakitahan
ang isang Jesus na banal at nagbalik na sa tunay na pinagmulang walang hanggang kabanalan. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung ang pagbaba sa lupa, ikaw ay nagmithing maging makawangis ang kabanalan, tatalikdan mo rin ang sarili mong katauhan. Upang kung papaano tumalikod ang isang Jesus para sa iyo, makamtan mo ang tunay na layunin ng Jesus sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Purihin ang Ama, nakapasok ka na kapatid. Sadyang napakaiwaga ng Ama. Kahapon po sa aming tinunguhan, sadyang dama ko po at kitang may nararamdaman siya. Sapagkat walang sigla ang kanyang katawan. Nakayuko, subalit sabi ko, kapatid laban, pinagdaanan ko yan eh. At ako rin po bilang, siyempre po may gawain ng maghapon ng Sabado. At sabi ko, wala nang bendisyon muna at nang ako'y makapagpahinga. Subalit, sadyang ganyan kumilos ang Panginoon. Anak, hindi naman ikaw. Tingnan niyo po ang Panginoon kapag gusto niya. Anak, sulong, bago sila. May gagawin ako. May pakikita ako. May patototohanan ako. Inabot kami ng alas 5. Sa madaling salita, kumain hanggang 5:45 nahiga, makikinig ng mensahe, may tumawag po. Hanggang sa gawain na, sharing portion na nga, kangan tinatawag. At hanggang sa pasensya na po, nung gabi na naman, pasensya na po, wala mo ng bendisyon kasi maaga pong gigising at may misa kaming dadaluhan. In charge po kasi sa parokya ang kapatirang Divine Mercy. Di pa rin naganap na naman sapagkat anong oras na namang natapos at nakatulog ay alas 11:15. Sa madaling salita, sabi ko, Ama, kung kalooban mo pong makasimba ako, bagamat nagpaalam ako sa alagad ko, na kapag hindi ako dumating, anak, palitan mo ako, ha? Sapagkat ako po yung isang mag-o-offer. Ganyan po ang pag-aatas. Dahil sinabi mo, kung hindi po kalooban mo, Ama, at ako'y gusto mong makatulog magpahinga, hindi po ako magising. Eksakto, alas 5, gising. Sabi ko, parang gusto ko pang matulog. Anak, hindi ka na makakatulog. Bumangon ka na eka. Ay, hindi na pala ako makakatulog. Sa madaling salita po, lumayak at nung lumabas na, pinakausap na naman. Sinabi na naman, hindi baling mahuli sa misa. Ang mahalaga ay maabutan yung homily at saka yung pag-o-offer. Kabuti po ng Diyos. Ano man ang pag-aantalang ginagawa, kapag ang isip at damdamin mo, siyang gagawa ng paraan na sa pinakamahalaga na dapat tunguhan mo ay idadala ka niya. Buhay po ba ang Diyos? Sa makatwid at madaling salita, nung makauwi na po, doon ako nakaramdam ng para akong gustong manlambot, para akong gustong matulog. Nagsalamin ako. Aba, parang nangungulumata ang mata ko. Sabi ko, tutuloy kaya ako o hindi? Anak, nandyan ang mga sundo mo. Tumuloy ka na. Sabi ko, matutulog na lang ako sa biyahe. Anong matutulog? May kasama ako. Mula dito parang rat-rat, tarap, dawak-dak.
nagdabakdak. Nako, talaga itong apo ko ka, kung na ito kadaldal mo, hindi na kita sasama. Pero alam niyo po, nakakalo sa puso ko, tuwang-tuwa naman ako, sapagkat may apo akong matabing ang dila. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya lamang may hangganan yan. Pag malaki na, hindi na magandang matabil ang dila. Bakit? Nako, nakakasuya na. Kapag ang taong malaki, ang may isip, ang madaldal, chismosa, nako, sigurado, gagawa ng sunog yan. Ano ang kaibahang kadaldalan ng bata? Ang bata ay nakapagpapasaya. Sapagkat yung mga sinasabi niya ay nakapagtataka sa'yo. Ano itong edad na ito, nasasabi yon? Ano po ang ginawa? Mama, pahingihan ng lipstick mo, magli-lipstick ako. Ha? Yung edad mo na yan, magli-lipstick ka po? Sino nagtuturo sa'yo? Sabi ko, basta, sabi niya, oh, nawala yung pakaw. Ayan, kako kakalikot mo, kakadaldal mo, nawala tuloy ang pakaw mo. Bayaran mo na yun. Meron namang kapalit eh. Hindi niya sinabi yun. Tumawa kayo. Ganito po yun. Sabi niya, nawala ang hika mo. Hindi ako pinapansin. Mga minamahal, kung minsan, hindi nyo lang alam, katabi nyo ang magpapasaya sa inyo. Kung minsan, hindi nyo alam, kasama nyo ang taga-aliw nyo. Lagi nyong tanggapin sa puso nyo, kasama nyo ang Kristo. Lagi nyong alalahanin, kasama nyo ang Ama. Hindi niya kayo kaliligtaan na anak niya, sapagkat siya'y handang sa tuwina magbigay ng taga-aliw, tagapagpasaya ng inyong buhay. Kaya lamang, kapag walang pera ang tao, wala nang makapagpasaya kundi pera. Kaya lamang, pag nagalit yung asawa ng may asawa, hindi naman pala niya asawa, ay laging galit din siya. Aba, mali yan. Kailangan magalit ka kung asawa mong totoo. Kapag nagising ka sa katotohanan na alam mong hindi para sa'yo, kaya mo nang tanggapin, kaya iniwan din ang asawa niya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tama baga? Tama baga? Kaya, wala akong pinatamaan, pero yun ang tama. Wala akong sinasabi na parunggit kanino man, subalit yan ang dapat. Kaya, ikaw ba ay may problema? Sa puso mo'y umiyak ka. Wag na o aking mahal na anak ng Ama. Liligaya ka kung taglay mo ay Jesus. Pangalan ay kikintal sa puso mo. Oh, yan ang dapat niyong pagnilayan. Maliw kayo at tuwirang mga siya sa totoong kaganapan, sa dapat na magaganap sa buhay niyong taglay bilang kayo'y anak. Kaya't huwag pasakitan ang damdamin niyong taglay kung Ama ang sa inyo'y nananahan. Kayo'y matitigil ng tuwirang dapat na makapagpapasigla sa inyong ganap. Oh, mga anak niyang minamahal, ang nagpapatibay ng pundasyon ng sinuman, Amang walang hanggan, matibay na sandigan, mugmot ang bulan, mong walang kamatayan. Kaya't sa Kanya mo ilaga ang lahat ng iyong alay, na sa'yo ay nakamtan at pahiram. Yaon ay ang isipan, damdamin mong tinataglay, buo mong pangangatawang pinahiram. Oh, aking mga minamahal, kaya tulad ng sa isang kasaysayan, patay man ang anak, umasang mabubuhay, naganap sa kanya pananalig niya.
kaya't bilang kayo'y tapat na nagmamahal, sa pananampalataya nyo'y patuloy lumaban. Ano man ang pananaw nyo, pananalig na matapat nyo, kakamtin nyong tuwiran mula sa Kristo na alay sa inyo ng Ama. Sa pamamagitan ng Espiritong taglay, sa sandaigdigan, sa inyo ay alay, upang kayo ay gabayan, patnubayan, at tulungan. Kayong lahat ay mahal na mahal. Patay ba ang balat mo? Nagsarado ba ang portion ng mga balat mo? Di na makasingit. Hindi na makapasok sa loob para patayin ang bakterya ng mga pinapahid mong gamot, ng mga binigay na gamot. Hintayin mo itong magsilabas ang nagbara-bara. At pag nawala na ang lahat hanggang sa portion na inabot, kung 1 to 3rd degree, at nakalabas ng lahat yan, namatay na lahat ang toxic na yan, hanggang makapasok na ang mainam na marapatay sipsipin ng iyong laman. Buhay ba ang Ama? Sapagkat walang imposible na mabuhay ang namatay, anumang uri, kung nais ng Ama, dahil mahal kaniya. Buhay ba ang Ama? Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Kaya, may baradong ugat ka ba sa puso mo? Namatay ba't hindi mapagdaanan ito ng dugo at tubig na dumadaloy patungo sa tubo mo? Bakit ka nababahala? Huwag kang mainitin ang ulo, huwag kang magagalitin, huwag kang mapagdamdam, huwag kang matampuhin. Si Kristo ang sumaiyo, anumang nagbara. Kung ang kanal, pag may luminis, nawawala ang bara, sa puso mo pa kaya, na anak ka ng Ama. Buhay ba ang Ama? O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumay nyo ang kapayapaan. O mga mahal ko, pag nilaya ng tinuran ko, paghariang lubos kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Dahil may Diyos, kayo ay umasa. Dahil buhay siya, kayo ay kumilala. Sa tuwin ay nagmamasid kayo, kung ano ang sa Kanya, kundi masdan nyo'y gawa ng Ama. Upang kung ano ang taglay niya, ikaw na anak niya, ay bahagi na niya, tulad ng galak niya, ng pangunawa niya, ng liwanag niya, bilang
sugat, mari kanyang pahiramin. Huwag mong angkinin na di na mawawala sa'yo, pagkat lahat ay pahiram. Kaya't tulad ng matang pahiram lamang, gamitin mo iyan sa mabuting pananaw. Nang di ka nagkakasala, lumalalim ang sugat mo at ang pandinig na tanging pahiram sa'yo. Bithiin mong pakinggan mga banal na aral. Huwag ang chismis ng kapwa mo, kasiraan ng kapwa mo, nang patuloy na magliwanag ang diwa mo at puso mo'y magalak na totoo. Pagkat ikaw ay anak ng Ama na marapat masigla ng ligaya, ng payapang pag-iisip na marapat manahan, na sa buo mong buhay sa iyo'y taglay, sapagkat kailanman ang isang tasa na buhangin, sidlan mo ng ginto, walang papasok ni ano. Kaya kailangang alisin mong lahat nang makapasok ang gintong aral ng Ama sa isang nilalagyan ng utak mo, sa isang ulo mo, na taglay ay sentido. Mga mahal, sa isang utak pa lang yan. Paano kung dalawang utak ang gamitin ng Ama sa'yo? Di ba't kapwa parehas na magliliwanag ang diwa mo? Kapwa parehas na magliliwanag ang pananaw mo? Kapwa parehas magliliwanag ang katotohanan ng Diyos mo'y buhay at di patay? Kaya lahat sa iyo ay gawing marapat, ang pananaw mo'y magiging ganap. Buhay bang Ama? Sumayin niyo ang kapayapaan, pag-arian kayo, mga minamahal ko. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Galing Dubai, pagka winika niya, ay, ano kaya candy na yun? Siguro ay kaya nabibiling doon yung candy maliliit. Ay, galing Dubai po ito. Ano kaya lasa nito? Kalasa kaya nang sa Pilipinas? Pagka nasa na tayo tuloy, winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Welcome po. Magandang magyayari sa inyo. Huwag kang mabahala. Sadyang nilog kong makadapa. At si Constancia ay tumapon doon. Bakit? Yan ang katotohanan. Madama ka man tao, tumumba ka man tao, kung matibay ang espiritu mo, titindig kang totoo. O tao, bangon anak, tumindig ka, bumangon ka, tayo, sulong bangon. Tumayo ka. Gawin mong muli kung paano nadama mo noon. Damhin mo ngayon. Nagkarameneyahanang. Nagkarameneyahanang. Sulong. Imulat mong matama. Imulat mong matama. Sino ako sa iyo?
Sino ako sa'yo? Sulang. Maupo ka. Magbalik ka na sa normal. Di ba yan ang nais niyong makita? Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Halleya karamaleya karamaleya. Oh, halleya karamaleya. Karamaniana. Ilan sa inyo ang maraming tinutunguhang manggagamot at kinukumpara nyo, kinukonsider nyo si Constancia? Kakamali kayo. Hindi siya albularya at di siya manggagamot, kundi siya'y ginagamit lamang. Sulong. Umupo ka na lamang. Sulong. Umupo ka na lamang. Pasubali ko'y umupo ka na lamang. Sumainyo ang kapayapaan. Ang nasasaksihan nyo, hindi kagustuhan ng tao. At lalong hindi gawa ito ng tao. Patotoo lamang sa inyo, ang tao'y maaring tumumba. Ang tao'y maaring madapa. Subalit ang espiritu'y wala kayong makikita. At di nyo maaring suriin kung saan siya, kung saan, at ako'y saan dako. Katotohanan ang tinuturan ko. Maliwanag ang katotohanan sa inyo. Nang sikat ng araw ay lumulubog. Subalit, hindi pa ba maliwanag sa isip at diwa nyo nang anuman sa buhay nyo ay maaring pasikatin at palubugin? Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam. 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 Marami ang nagsisitungo rito. Sinusuri lamang si Constancia. Subalit hindi totoo ang layunin at hangarin. Sinusukat lamang ang kakayahan niya. Subalit hindi totoong nagtitiwala siya. Maraming nagtutungo rito. Kapag nakatanggap ay masaya. Pag nabigo'y uuwing may galit ang puso niya. Bagamat may narinig na pangungusap siya, sapagkat di totoo ang pagkatao niya, ay sama kumilala. Kaya mapapalad kayo na nakakadama at nagbabago ang isip nyo. Bumubuti kayo kaysa sa dating pagkatao nyo. Yaon ang pawang katotohanang marapat maganap sa inyo.
ang lahat kayo'y mga bago, sapagkat buhay niyo'y pinahiram at may wakas ito, may hangganang tinanguan kayo. Subalit walang makababatid kung kailan ito tao. Kaya marapat na kayo ay magnilay sa buhay niyo. Hindi sa buong panahon ay masaya at maligaya kayo, na di kayo mamamatay. Sapagkat ang pinaghahandaan sa inyo ay ang paglisan nyo sa sanlibutan, hindi ang yaon habang kayo'y nabubuhay, na nais nyo'y maligaya, masaya, maunlad, at malakas. Mga mahal, pakatandaan ninyo, lahat ng taong nabuhay, kanya-kanyang kapalaran, kanya-kanyang kakamtan, kanya-kanyang sasadsaran, kanya-kanya patutunguhan, kanya-kanya ang oras at takdang kamatayan. Sumainyo ang kapayapaan, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya mapapalad ang nakikipagtotoo, sapagkat di ka man nagsalita, natarok ang iyong kalooban. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Hindi tao ang sinukat ninyo, kundi ako. Subalit di nyo ako masusukat, kayo ang masusukat ko. Paalam, panandalian, mga anak. Holaya karameneya, nekarameneya, nekarameneya, nekarameneya. Buhay po ba ang Diyos? Kumusta kapatid? Ba? Long time no see, ha? Buhay po ba ang Diyos? Kilala niyo po ba siya? Natatandaan niyo ba siya? Ang Diyos tanda siya. Siyempre. Arating na siya dito. Tingnan niyo nga, may pahabol pa.